Magandang hapon po sa lahat, lalo na dito sa New Zealand. So, today is Sunday, 14 of June, 2026. So, medyo silaw ang araw. Magsasalamin tayo. So, mayroon na akong sasabihin regarding ito sa mga nangyayari sa ating bansa. Lalo na sa nangyaring lindol na 7.8. I'm sorry po sa mga nadamay sa mga lindol dahil sa mga nagrarally sa Manila. Sumisigaw sila na sana mamatay na yung lahat ng mga bangag. Sana magkakalindol na lang lahat para patunayan nila na diehard supporter sila ng mga Duterte. At meron pa silang pinupost ng mga kabaong, nilagyan pa nila ng tao. At hindi maganda. So sabi nila sisirain nila yung Malacanang sa June 12. Papasukin nila, lulusubin nila, pahawain nila si PBM. So ang nangyari, si PBM pa rin ang presidente. Sabi naman ni Sara nga hindi niya daw aagawin ang trono ni PBBM. Hugas kamay palagi si Sara. So condolence pala sa mga namatay sa tinamaan ng lindol sa Mindanao. Kahit saan part ng Mindanao, maraming nasira ang mga bahay. After sa ngayon, patuloy pa rin ang aftershock. Mayroon 5.6, mayroon 5.3. So, mayroong lugar na umangat, mayroong lugar na bumaba. So, itinulak ng lindol. Mayroong lugar na inangat sa dagat at ang dagat ay umurong sa malayo. So tinutulak ang nangyayaring lindol para maintindihan ng lahat, dahil ito ang lupa natin sa bansang Pilipinas noon, nung unang panahon, ay magkarugtong ito dahil lang sa nangyaring pagsabog ng submarine volcano sa Pacific Ocean. Ito ay nagkawatak-watak. Kaya itong nangyaring lindol, ipopost ng lindol ang lupa ng mga nasa ilalim ng dagat, itutulak yan, pakyat. So mayroon naman part sa buong mundo, may mga lugar na place na mayroong bababa sa dagat muli, kung anong anyo niya noon ay ibabalik siya sa dati. So ang mga lupa na nasa ilalim ng dagat muling itutulak ng lindol, tutulak ng bulkan. Kaya patuloy ang lindol, paakyat ng paakyat, iangat ng iangat, magkakadugtong-dugtong ang mga lupa. So sa nangyaring mga lindol na hindi pa sa nakakaalam nito, ito ay konektado ito sa langis sa ilalim ng dagat. Kaya binuksan ang Cotabato Trench dahil dyan ang pinakamalaking crude oil dyan sa Liguasan Mars. At marami tayong mga minerals, mga oil na nasa ilalim ng dagat. Ito rin sa Surigao, yan ang pinakamalaking deposito ng deuterium. Diyan sa Palawan, mga natural gas lang yan dyan. At itong sa Luzon,
mayroon hydrogen gas, mayroon din sa ibabaw ng Luzon yung crude oil. Pero yung Indigwasan Mars, ito ay crude oil na pinakamalaki. Mala Dubai kalawak yan at malaking crude oil sa buong mundo. So hindi ko lang alam kung mahihigian niya pa ang sa Middle East na oil or sa Venezuela. So kaso lang kawawa talaga ang nasa ibabaw na nakapatong ang kung saan ang mga bahay, mga gusali, kung saan ang mga kanilang mga lupain na kanilang sariling lupain. Yung iba ay mayroon naglandslide. So ito yung aking panaginip noon, April 13 na naginip ako, nakaakyat ako sa kabundukan. Nakita ko talaga ang malawakang lindol na mangyayari. Natanaw ko ang mga landslide sa ibabaw ng mga kabundukan. So nangyari na. So marami pa yan. Dahil itong mga nangyaring lindol galing sa paa. So kapag galing sa paa, delikado ito paakyat sa Visayas at Mindanao at Luzon. So Manila Trench, West Valley Fault, Cebu Fault, Bohol Fault, Philippine Trench, at saka Cotabato Trench. Ito yung Cotabato Celebes Sea, at saka Negros Trench, at saka Panay Island Trench. Magkarugtong yan, padugtong sa Batangas. So kapag yan ang gumalaw, dahil yan ay konektado sa mga langis sa ilalim ng karagatan, sa ilalim ng lupa, napakainit. At konektado din ito sa mga bulkan sa ilalim ng karagatan. At saka sa ibabaw ng mga bulkan na nakapatong sa lupa. So konektado lahat yan. So once na gumalaw ng malakas, kasi may nakikita talaga ako na may mangyari na naman sa sunod na lindol. Kaya alert ang Visayas at Mindanao. May part pa rin na tatamaan. At alert din ang buong Luzon. Hindi naman natin hiningi ang lindol, pero mangyayari talaga. Kasi kapag gumalaw na yung mga tectonic plate kasi yan, pag once na gumalaw na yan, lalo na yan Philippine Trench, yan delikado. Magkakaroon talaga ng malaking tsunami. So tatlo ang tinitingnan kong anggulo. Either sa gilid, dadaanan sa Panay, Negros, kasama sa Batangas papuntang Luzon, Manila. Kung dito naman sa dadaan sa gitna, ito ay tutumbukin niya ang Negros Trench kasama ang Cebu Trench, Cebu Fault. Itong Davao Fault mayroon din. So may tendency dadaan kasi natapos na yung dito sa Jinsan, Cotabato. Ang next na lilindulin, kung hindi ako magkakamali, ito ang Davao City. Tutumbukin ito ang tatlong fault line sa gilid at sa gitna at sa gilid pa. So magpray lang tayo at magdasal. Hindi naman natin hiningi, pero wala tayong magagawa kung ang Panginoon at ang kalikasan ang maningil sa mga tao. So dadaanan talaga ng lindol yan, kasi once na ipopos ng lindol ang mga lupa at bubuksan ang mga nakatagong yaman sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng kalupaan, ipopos ng lindol yan. So maapektuhan ang sa ibabaw talaga. Kahit gaano pa katibay ang building, gaano pa yan katibay ang mga bahay, mga flyover, mga tulay. Once na, kasi halimbawa yung tulay mahaba, so itong plate na ito itutulak ng lindol. Ito ay ang isa hindi itutulak,
So ang mangyari, bibitaw ang tulay. So babagsak ang tulay, yan ang delikado. Pati yung mga building, kahit gaano pa yan katibay ang pundasyon, kung may mga bearing pa yan o katulad na sa Japan na mayroon siyang gagalaw na bearing. So depende lang. Kasi sa panahon ngayon, year 2026, grabe ang mangyayari. So 26 pala ito, may 27 pa, may 28 pa. So gaya ng nangyari sa 2025, sabi ko sa inyo nung nag-post ako, sabi ko kung gaano kalala ang year 2025, mas malala pang year 2026. So ang advice ko lang, kasi ilang beses na nagpapakita sa akin ang ating mahal na Panginoong Hesus sa akin. At hindi lang ito haka-haka o story na walang kahulugan. Sa unang pagbitaw ng ating Panginoon, na napakita sa akin noong April 14, 2024, sinabi niya mismo sa akin na mayroong parating na pinakamalakas sa malakas na lindol na mangyayari. Pero hindi niya sinabi kung anong bansa, anong lugar ang tatamaan. Pero ang sa aking panaginip, sa aking natanaw ay puro Pilipino na nandun. So malamang Philippines, sa Philippines nangyayari. So nangyari na nga. So January, February, March, April, May, June, July. Lahat yan, sunod-sunod na bagyo, sunog, baha, lindol, nagmamarcha. So September 21, nagpakita ang muling bumaba ang ating Panginoong Hesus. Sa Pilipinas siya bumaba. Ako mismo ang nakakita. Excuse me. Gina-relay ko lang sa inyo kung anong aking nakikita, anong ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa aking panaginip. So kaya nagkaroon ng restore ang buong bansang Pilipinas. Nauna talaga ang bansang Pilipinas simula ng September 21, 22. Sunod-sunod na bagyo, mga baha. Kaya nabulgar itong mga flood control na isiniwalat ni PBBM at tinarap ang lahat ng mga korap, kinasuhan. Kaya sinong kumakalaban sa ating PBBM ay babalik sa kanila lahat. So nangyari sa Cebu, 6.9 lindol. Sabi ko, alert Mindanao, next na lindolin. So nangyari nga talaga sa Manay, Davao Oriental. So nung napansin ko mga mga February, March, itong Cotabato Trends ay gumagalaw. Sabi ko alert din, Cotabato. Tsaka itong lindol na ito ay paunti-unti pero biglang itong lalakas. So ang nangyari, lumakas nga 7.8 nga, kaya lumabas ang 7.8. So once ng lindol, kasi 6.9 sa Cebu, sa Manay, Davao 7.6. So dito sa Cotabato Trends nagkaroon ng lindol 7.8. So ang lindol na mangyari sa next is 8 up. 8.0, 8.2, 8.5, 8.6, 8.8. Yan ang mangyayari talaga na lindol. So kung nang mangyari ito sa Luzon, lalo na especially sa Manila, grabe talaga. So West Valley Fault, kung once na yan ang gagalaw, grabe ang mangyari dyan. So advice ko lang sa lahat, kasi ilang beses na nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa akin. Lagi kong sinasabi, repent in God and believe in God. Hindi pa huli ang lahat. So para maiwasan at malayo tayo sa mga panganib. So once, kasi ang nangyayari sa atin, puro galit at puot. Walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, kanya-kanya.
inggit at walang unity. So kaya the more tayo nagkakagulo, nagkawatak-watak, nag-away-away dahil sa politiko, sa politika, sa flood control project, dahil sa corruption. Instead na magkaisa tayo, magtulungan para sa ikaunlad ng ating bansa, ang nangyayari, sinisiraan natin kahit sino mamuno sa atin presidente. Kung sino mamuno sa atin na maging pangulo ng ating bansa ay sinisiraan. At palit-palit ng administrasyon, kaya yan ang nangyayari sa atin. So, di katulad sa ibang bansa, consistent ang kanilang pag-success kasi nagkakaisa sila, nagtutulungan. Kasi kung walang matatag na namumuno sa ating bansa, weak, at saka puro sinisiraan, yan ang problema sa atin, kaya hindi tayo muunlad-unlad. Mayaman ang Pilipinas, sa totoo lang. So kaya ang mga nangyaring lindol na nagaganap sa atin, mga baha, ito ay pariporma sa bawat isa-isang Pilipino, bawat kapwa Pilipino para magkaisa, magmamahalan, magtulungan, magdadamayan, magtingin-tinginan, magyakap-yakapan, at magmamahalan. Pero ang nangyari, wala kanya-kanya, inggit-inggit. So kasi iba-ibang tribo tayo, iba-iba tayong mga paniwala at pananalig. Iba-iba tayong sinusuportaran ng mga politiko. DDS ka man, o Yellow Pink Lawan ka man, o Marcos man. Tayo ay kapwa Pilipino, dapat iisang lahi, magtulungan tayo. So kaya gusto nila na iupo si Sara Duterte na sa 2028 para maging presidente, para malaya sila na babalik naman muli, quits ang lahat ng kaso ng mga korupsyon, mga pagnanakaw. So abangan natin ang impeachment ni Sara sa 18, kung anong magaganap. So lesson din sa mga nagrarally dyan sa Manila, kayo nang nagbibigay ng kahulugan na sana magkakalindol at handa daw silang mamatay sa kanilang suportaran nila si Sara. So nangyari nga ang lindol, pero hindi nangyari sa Luzon, nangyari sa Mindanao. Aantayin pa ba natin na mangyari sa Luzon? Pag nangyari sa Luzon, nako, I'm sorry talaga. O mangyari sa Visayas, kasi ito ang lindol na aking tinitingnan. Visayas, may part ng Mindanao na madadaanan pa rin, Visayas at saka Luzon. Yan ang ating abangan. Lagi tayong maganda, pagkain, pera, o kaya kung anong mga needs natin. Kung sakaling tatama ang malakas na lindol, wala tayong ipon. Kaya kawawa ang mga nangyari ngayon sa Mindanao. Hindi nawasak ang kanilang bahay sa araw ng lindol, pero nasira ito sa mga aftershock. Kasi unang hinuga ng unang malakas 7.8, sinundan ng mga sunod-sunod ng mga aftershock. Kaya yung ibang bahay na hindi nasira ay nakrak at hindi na matirhan. So wala ang mga tao, yung ibang tao na wala ng bahay, hindi na matirhan ng kanilang bahay, kaya sa labas na lang sila natutulog. So kung mangyari man ito sa Visayas at saka sa Luzon, hindi ko lang alam kung anong ating bawat isang anong gagawin natin kung mangyari ito. Yan ang laging sinasabi ng ating Panginoon, kahit hindi niya sinasabi sa akin na direct, pero sa aking analyze, dapat manalangin at magbalik loob sa ating Panginoon. Repent in God and believe in God. Hindi ko kayo iningkayat na magsimba kayo o manalangin kayo. Kanya-kanya tayo kaligtasan. Kanya-kanya tayo paniwala, kanya-kanya tayong pananalig sa Panginoon.
So kahit gaano man kaganda ang iyong bahay, marami kang pera, marami kang kotse, malaking negosyo mo, pag once na isang idlap lang, pag tinamaan ng malakas na lindol, isang click lang yan, wala lahat yan. Pero ang the best na gagawin natin, magsamba tayo, manalangin tayo, ipagdarasal natin na kahit tumama man ang lindol yan, tumama man ang malaking baha, tumama man ang bagyo, tumama man ang mga tsunami, tumama man ang mga kahit anong uri ng kalamidad, once na lubos ang ating paniniwala at pananalig sa Diyos, ay ililigtas, iiwas yan sa ating bahay. Yan ang ating laging tatandaan. So, lagi kong sinasabi, repent in God and believe in God. So, wala akong reliyon na iningkaya tong tao na maniwala sa akin. Ang sa akin lang, sinasabi ko lang kung ano ang dapat gawin at kung ano ang totoo. So, kahit sabihin natin na panaginip lang o kaya nakikita ko lang at naramdaman ko lang, pero ito ay totoo. Marami na akong napatunayan na totoo ang lahat. Kahit i-recall ko pa, hindi tayo matatapos dito hanggang mamaya pa. Marami na akong napatunayan. So kung i-recall nyo na, tingnan nyo ang mga video ko, mga post ko, mga prediction ko. So I'm Roland Iopre. Taga Iloilo pa ako. Dati pa akong nasabugan ng 2 kilong pulbura. Sumabog sa harapan ko, wasak ang bahay namin, walang natira. Ito, buhay pa ako. So nasunog ako, ito mga sunog ko. 3rd degree burn ako. So buhay pa rin. So hindi man tayo na nagmamayabang, pero once na maging mabait tayo, ay ingatan tayo ng Panginoon kahit gaano man harapin natin mga problema, kung gaano man kalaki ang ating mga panganib sa ating buhay, ay kaya nating lampasan, kaya nating lusutan. At kaya natin iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng ating dasal at paniwala sa Diyos, sa ating Panginoon. Yun lang masasabi ko sa lahat. Dapat magmahalan tayo, magkaisa tayo, magtulungan. Nung naalala nyo, nung nagrally ng September 22 at 21, ano nangyari? Nagkalindol sa Cebu. So ngayon nagrally na naman sila. Na mayroon daw sana magkalindol. O ano nangyari? Nagkalindol sa kapag may mga kaguluhan, mayroon nangyayaring mga tragedya. So dahil sa tao din ang nanggaling yan, ang mga ang mga ginagawa. Kung anong hiling natin, yun din ang masusunod. Pero kung tahimik tayo, wala tayong sinasabi, wala tayong sama ng loob, ay tahimik ang ating kapaligiran. Dahil sumasabay ang kalikasan sa kung anong ginagawa ng mga tao. So ako, naniwala ako sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil pang-5 na ako nakita. First time sa aking buhay na niyakap kong ating Panginoong Hesus, na napakita sa akin sa loob ng bahay dito sa tinitirahan ko sa Christ Church. So gwapo ang ating Panginoon. At saka first time ko na nayakap ang ating Panginoon sa aking espiritu, hindi sa aking material. At first time ko rin nakita ang ating Panginoong Hesus.
So maraming bisis na, 5 bisis na eh. Kagabi mayroon din ako nakikita din ang ating mukha ng ating Panginoong Hesus. Kagabi yun, pero saglit lang, mga ilang seconds lang. So tigil-tigilan na natin ang mga galit at puot sa ating puso. Gumawa tayo ng tama. Kasi ilang taon lang ang buhay natin sa sa mundong ito. So ilan lang ang ating mga nagawang kabutihan sa habang nabubuhay tayo. So dapat ngayon pa lang umpisahan na natin gumawa ng tama, gumawa ng kabutihan. At umpisahan na natin ang pagdarasal, panalangin. Hindi lang na magdarasal lang tayo sa oras ng kalamidad. Kung andyan na yung baha, andyan na yung lindol, andyan na yung bagyo, andyan na yung sunog, kung andyan na ang tsunami, saka pa tayo magdarasal. So sa kalikasan, once na ang kalikasan ang maningil, wala tayong magawa. Dahil hangin, tubig, lupa, apoy, yan ang 4 na elemento na mabagsik sa mundo. So once na matatag at ang ating paniwala sa ating Panginoon ay hindi tayo matitinag sa mga kalamidad, sa mga problema na mga nangyayari sa ating buhay. So huwag tayong magagalit sa mga lindol na ibinigay ng kalikasan. Dahil yung lindol may purpose yun. So kaya yung mga nasa ibabaw ay matatamaan talaga. Itutulak ng lindol ang mga lupa sa ilalim ng karagatan. Kaya laging mayroong mga aftershock kasi pinupos yan eh. Tinutulak ng lindol paakyat ang mga lupa sa ilalim ng karagatan. At yung mga nasa ilalim na karagatan din ng mga yaman na maraming hindi maniwala nito, na ang yaman ng Pilipinas nasa ilalim ng karagatan, sa ilalim ng lupa, ang mga langis natin. Hindi yan ang Middle East ang may-ari, ang may-ari niyan ay Pilipinas talaga. Ang main source ng gasolina, crudo, deuterium nasa atin. Hydrogen at saka natural gas at saka gas nasa atin lahat. So kaya ito ay mag-success, magyaman ang bansang Pilipinas, uunad ang bansang Pilipinas, pero ang mangyayari talaga, yung kawawa yung nasa ibabaw ng lupa. Dahil mag-crack ang lupa eh, tutulak ng lindol yan. So yung mga nangyaring landslide, mga naguho ng mga lupain, papatagin ulit ng tubig yan, mag-ulan yan. Pag nag-ulan, patag naman ulit, babalik sa pantayan. So yun lang, kawawa talaga ang mga matatamaan kung saan nakatirik ang bahay, saan nakatayo ang mga building, mga eskwelahan. Kawawa talaga. Hindi ko lang alam kung tapos na yung labahan ko. Parang tapos na ata. Dali lang ha, saglit lang. Okay, mag-dryer muna ako. Wait for me. So 3 pa lang, 3. Meron pang 3 minutes na natira para bago ay mag-dryer. So matagal na namin na alam ito, year 2000 pa. Dahil sinabi na ito ng aming Grand Spiritual Master na si Tatay Gonzalo Aguila Paredes. So marami pa mga mangyayari. June pa lang tayo, kaya sabi kalagitnaan pa lang. So mayroon pang mga napipintong gira
na mangyari sa Indo-Pacific. At hindi lamang gira sa Middle East, gira sa Europe. Ito rin ang gira na mangyari sa Indo-Pacific. Ito ay China. China talagang sakim. China ang sakim sa mga teritoryo, nag-aangkin ng kanilang hindi sa kanila. So itong China ay tatamaan ito ng malakas na lindol din. So hindi sa malayo yan, tatamaan talaga yan. Dahil walang ibang ginagawa ang China pang agaw, pang angkin ng kanilang lupain, kahit malaking bansa na sila. Pero pilit pa rin nila kinukuha ang sariling atin na lupa ng Pilipinas. Na 200 nautical miles, atin pa rin yan. Malayo na nga ang China dyan, pero pilit nilang kinukuha ang atin. So kung mangyari talaga yan, ang China grabe. Dahil mahilig sila sa artificial island. Mahilig sila sa mga tinatawag na substandard project, mabilis, pero walang pulido, walang solid. Mga building nila ay maganda na sa tingnan, pero once na may mga kalamidad, marupok. Yung mga lupain nila ay mga puro tambak lang. So pag once na maglindol sa China, kawawa talaga. Dahil yung dam, pag nabiyak ang dam, maraming dam dyan eh. Pag nabiyak ang mga dam dyan sa China, was out lahat ang mga populasyon ng tao dyan sa China. Mga building, lulubog yan sa tubig. Pinagmiyayabang nila na malaking dam sa buong mundo. At solid daw, kahit daw missiles daw, hindi daw makagiba sa kanilang mga dam. Pero once na ang kalikasan na ang magalit at maningil, kahit gaano pa katibay yan, giba yan. Kapag walang imposible sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Dahil ang China hindi naniwala sa ating Panginoon. Yan natin ang ating tatandaan. So once ng China tatamaan, kasi kung titingnan mong Mindanao, kahawig ng China rin. So kung tatawid ang lindol, kung paganon siya, tatamaan ng China. Pero pag ganito siya, Luzon talagang tutumbukin at saka Visayas. So ingat-ingat na lang, at yan lang ang aking masasabi sa inyo. Lagi magdasal, lagi araw-araw. Huwag lang tayo magdasal kung kailan lang may mga kalamidad, kung kailan lang tatamaan ng bagyo, kung kailan lang tatamaan ng lindol, kung kailan lang tatamaan ng sunog, kung kailan lang tatamaan ng tsunami, at saka baha, at saka bagyo. Saka pa tayo magdarasal. Everyday dapat magdasal, manalangin tayo, dahil yan ang importante. At huwag nating kalimutan ang ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon ang nagbigay ng buhay at hininga at espiritu sa atin, bawat isa sa atin. At huwag magsalita ng di maganda, kasi pag once na magsalita ng di maganda ay bumabalik din sa mga tao. Bumabalik din sa kanila, sa mga naninira. At huwag nyo siraan ang ating PBBM, dahil wala naman siyang ginagawa na masama sa atin. Huwag natin sabihin na bangag, adik, o kaya kung ano-ano na lang sasabihin niya sa ating President PBBM. Tayo lang may mga ibang Pilipino na hindi gumagalang sa ating Pangulo, lalo na kalaban sa politiko, mga kalaban sa supporters, mga GD set. Sabi nila Davao Death Squad, hindi yan Davao Death Squad. Duterte Satanic Movement o Duterte Satanic Group. Yan ang ibig sabihin ng DDS. So, ma-impeach si Sara 100%.
Hindi yan makaligtas. Huli yan. At lahat ng mga Duterte supporters, dandahan yan, ubos yan sila lahat. Dahil ang espiritu ng Panginoon ang maningil sa inyo. Lahat ng mga makasalanan, lahat na may ginawang mali. Kapag hindi nagbago, hindi patuloy pa rin matigas ang puso at damdamin, galit at puot, ang pinapairal nyo sa inyong katawan ay bahala na kayo. So, ang karma ay babalik talaga sa gumawa ng mali. Kung magandang ginagawa natin, maganda rin ang balik sa atin. Yan lagi nating tatandaan. So, ako yun, magpapasalamat na at maraming salamat. God bless sa inyong lahat. At update ko na lang kayo at mag-ingat sa Visayas, Luzon area. Ang earthquake, hindi natin control. Anytime, anywhere, gagalaw ang lindol. Or either din dito sa hindi pa natamaan sa Mindanao na lindol. So, ingat-ingat na lang at God bless sa inyong lahat. Pray lang palagi at repent in God and believe in God. Maraming salamat sa inyong lahat sa pasuporta at pakikinig. Ako yun lang po salamat at magpapaalam na sa inyo dahil kukuha pa ako ng aking labahan. Thank you. Have a nice day. God bless sa inyong lahat.